May we call on Apple Mac Igrahas of Tatak Botande for the third question. So, the AEC integration will open our borders to the ASEAN market. How prepared are we for that? Senator Cheese, may we start with you? Hindi pa tayo handa at wala naman sigurong bansang handa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong August 2015, 86.1% ready na raw ang Pilipinas. Kumpara sa ibang bansa sa Asia na nasa 80% ready pa lang daw. Medyo mahirap po yatang paniwalaan yon. Marapat at dapat harapin natin itong realidad na ito at marapat at dapat asahan natin yung tinatawag nating Safeguards Measures Act at iba pang batas na naunang pinasa ng Kongreso para maasahan ng ating mga magsasaka ng mga business sector na maaaring maapektuhan ng pagpasok ng ASEAN integration. Para sa akin, hindi man tayo handa, kailangan harapin na natin yon at kailangan paghandaan natin habang nangyayari siya. Huwag tayo dapat sumuko at huwag natin sabihin lamang na hindi tayo handa at ayaw natin tanggapin ito. Mahirap man. Sana pagtulong-tulungan natin na harapin at malampasan ang hamon na pinasukan ng ating bansa at gobyerno kaugnay ng ASEAN integration. Malaking merkado nga ito, pero sa pananaw at palagay ko, hindi pa natin kaya makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa pagbebenta ng kung anumang meron tayo dito sa napakalaki o mas malaking merkadong yan. Kaya nga layunin po namin ni Senator Grace, padamihin ang Made in the Philippines. Pag dumami ang Made in the Philippines, dadami ang trabaho dito at sa mas malaking merkado sa pagpasok na integration, mas marami din tayong mabibentahan ng mga produktong gawa dito, gawa ng Pilipino, kung saan Pilipino at Pilipinas din ang magbebenepiso. Ulitin ko, hindi man tayo handa, dapat harapin natin at pagsabay-sabay na natin paghandaan at harapin itong ASEAN integration na ito. Maraming salamat, Senator Cheese. Congresswoman Robredo. Hindi pa tayo lubos na handa pero marami na tayong mga paghahanda na ginawa. Marami na mga batas na ipinasa. Marami na mga batas na ipinasa para sa paghahanda. Pero yung sa akin kasi kailangan i-take advantage ng ating pamahalaan itong pagkakataon na to. I-take advantage in the sense na palakasin yung lahat na sektor para kaya niya makipagkompetensya sa ibang bansa. Wala naman tayong choice. Wala tayong choice. Hindi pwede tayo maghina-hina ngayon. Kailangan palakasin, lalo na yung mga MSMEs. Marami na tayo ngayon, may mga bagong batas na pinirmahan yung ating Pangulo para palakasin lalo yung sektor na to. Yung agrikultura natin, lalo dapat palakasin. Matagal na sektor na napag-iwanan. Pero ito na yung pagkakataon para bigyan ng lubos na atensyon. Kailangan mas titingnan na natin yung pagbuo ng mga cooperatives. Kailangan mas tingnan na natin sa pag-consolidate ng mga farm lots. Kailangan mas tingnan na natin sa pag-modernize ng mga nalalaman ng ating mga magsasaka. Yung lahat na sektor dapat walang mapapag-iwanan. Kasi kung may mapapag-iwanan na sektor, kawawa yung Pilipino. Hindi tayo pwede maghina-hina dito. Tingnan natin ito bilang opportunity. Hindi tayo dapat matakot sa ibang bansa. Hindi dapat natin tinitingnan na hindi natin kayang makipagkompetensya sa ibang bansa. Dapat yung tinitingnan natin, pagpapalakas, lalo ng mga sektor, pag-i-involve ng lahat na government offices na makakatulong sa pagpapalakas. Dito lang sa MSMEs, dapat nito yung DTI, yung DOLE, yung TESDA, yung lahat na kaakibat na pwedeng tumulong on board lahat. Ito dapat nating gawin sa lalong madaling panahon, hindi tayo pwede mag-slow down. Yung ASEAN integration nasa pintuan na natin. Kaya hindi natin pwedeng talikuran at this point in time. Thank you very much.